Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good. He is faithful. Purihin po ang ating Panginoon. So, tayo po ay magpapatuloy sa binuksang mensahe sa atin ng ating Panginoon. Actually, this is the seventh point doon po sa ating pong tema na pinag-aaralan po natin. 7 point na po ito. Ito yung ating pong pagkakakilanlan bilang more than conquerors in Christ. Okay, paano tayo, mga kapatid, paano tayo nagiging higit pa sa mananagumpay? Hindi ito mga bagay na ginawa natin. Hindi tayo nananagumpay dahil magaling tayo o ginagawa natin o pinagplaplanuhan natin, mga kapatid. Ito po yung mga biyaya na natanggap po natin sa ating Panginoon bilang kanyang mga hinirang. Kaya nga po, inaaral natin to para makita natin kung ito ay nangyayari ba, nagaganap ba sa ating buhay. Kasi po, hindi po sumasapat yung ating pong profession. Pwedeng maraming nagpo-profess o nagkiklaim. Kristiyano ko, anak ako ng Diyos, tinanggap ko si Jesucristo, ligtas ako. Madali po yung mga salita na yon. But yung kapangyarihan po ng kaligtasan na yon, kapangyarihan ng grasya ng Diyos na dapat ay nakikita sa atin, nangyayari po ba? Yan po ang benefit na ating pong pag-aaral. Sa ngayon po, nasa ikapito na po tayong punto bilang more than conquerors in Christ. Nananagumpay tayo dahil po sa biyaya ng ating Panginoon. Ikapito, sabihin yung nandun na tayo sa glorification. Yung ultimate glorification, yung pinakarurok ng kaluwalhatian, mga kapatid, pakinggan po natin mabuti. Yung pinakarurok or yung ultimate na kalalagayan bilang niluwalhati ng Panginoon o being glorified, hindi pa po nangyayari sa atin yon. Mangyayari sa atin yon kapag kakasama na natin ng mukhaan ang ating Panginoon dun po sa kanyang kaharian. Yan yung ultimate glorification. But then, sa ating pong pamumuhay bilang mananampalataya dito sa lupa, kung tayo po ay hinirang ng Diyos, there are glories. Okay po? May mga glories po o kaluwalhatian na ini-impart na sa atin ng ating Panginoon while we are still living in this planet Earth. Habang nandito po tayo, unti-unting pinapamalas na at pinaparanas na sa atin ng Panginoon. Ano ba ang meron? Bakit niya tayo niligtas? Bakit niya tayo hinirang? Kailangan po niyang gawin yon, mga kapatid, para po sa ating kalalagayan. Pakinggan po natin mabuti ito. Nung nangako po ang Panginoon, sinabi niya sa aklat ng Juan, John 10:10, sabi niya, I have come that you might have life and have it more abundantly, or I have come that you might have life and have that life to the fullest. Yung binigay ko at pinapangakong buhay sa inyo ay mararanasan nyo sa rurok. Hindi po nagbibiro ang Panginoon doon. Hindi po. Unti-unti po bilang mga mananampalataya, mga kapatid, pinaparanas niya yun. Bakit? Para po sa ating joy. The joy of the Lord. Para sa ating kumpiyansa. Sa ating pananampalataya para lumalim. Kasi kailangan natin maranasan, mga kapatid, para napapatunayan natin na totoo nga ang mga pangako ng Diyos. Totoo ba ang mga pangako ng Diyos?
Hindi nga. Kasi kung hindi totoo mga kapatid, ay mag-uwian na tayo. Niloloko lang natin ang ating mga sarili. But we are here, my dear brethren, because we are experiencing the truthfulness of the promises of God. Kasi nangyayari yun. Kung walang nangyayari, ay niloloko lang tayo ng Diyos. O baka naman talaga walang Diyos. Kung hindi nangyayari. Pero nangyayari mga kapatid, ang kanyang mga salita, at importante yun sa atin, nararanasan natin para sa ating kaligayahan at kumpiyansa at pananampalataya na meron niyang Diyos. Na nag-i-exist nga siya, na hindi nasasayang ang ating pagganap at ang ating pananampalataya sapagkat totoo may Diyos. Pangpito na ang pinag-aaralan natin. Okay? Mga paraan para may paranas sa atin ang Panginoon. May paunawa na tayo nga ay higit pa sa mananagumpay. Number 1 is, you are elected by God. Hinirang ka. Okay? And then you are foreknown by God. Kinilala. Anak kita. Sa akin ka. Kinilala ka ng Diyos na ikaw ay sa Kanya. Pangatlo, you are predestined. Itinalaga. Kapatid, ibig sabihin, pag itinalaga ka, hindi ka mabubuhay sa mundong ibabaw na parang wala lang, nabuhay lang, dumaan lang sa mundong ito, pero walang katuturan ng buhay. Hindi ganon, mga kapatid. Hinirang ka, kinilala ka ng Diyos, itinalaga ka niya. May katuturan ang buhay mo, Sister Aloha. Tama? May katuturan ka. Hindi yung parang walang kabuluhan ng buhay, walang meaning. No. No. Kaya nga hindi tayo dapat, hindi tayo dapat yung parang kahit merong man ang mga nararamdaman tayo, ba't ganitong klaseng buhay? Samantalang sinasabi mo na ikaw ay mananampalataya. Kaya kung titingnan natin yung mga karakter sa Bible, mga kapatid, hindi naman madali ang buhay nila. Hindi madali ang buhay ng mga propeta. Pinaghahanting sila eh. Nagugutom sila, walang magpakain sa kanila. Case of Elijah. Si Elijah nasa kuweba, walang kakainin. Pero tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Sino nagpakain kay Elijah? Raven. Ano yung raven sa Tagalog? Uwak. Pero muna sa kuweba siya, nagtatago siya dahil papatayin siya ng hari. Nagtatago ang isang propeta, walang kakainin, walang iinumin. Aba, sinong nagdadala sa kanya doon? Uwak. Hindi lang isang araw, mga kapatid. Nararanasan nila ang Diyos. Kaya lalong tumitingkad ang kanilang pananampalataya. Nararanasan mo ba ang Diyos, kapatid? You are foreknown and you are predestined. May katuturan ang buhay mo. Kaya rin kang italaga ng Diyos. Okay? Nabuhay ka ngayon dito sa Mother Earth. Kung nabubuhay ka na sa Mother Earth, aba, isang araw, biglang tinawag ka ng Diyos. Aloha, you are called by God. And He is calling you by name, personal. God wants to have a personal relationship with you. Personal! Sino sa atin ang may personal na relationship kay DBM? Meron ka bang personal relationship kay DBM? Kilala ka ba?
huwag nasa malayo, kay Abet Garcia. Do you have any personal relationship with Abet Garcia? But we have a personal relationship with God. And that is our confidence. Wala tayong pakialam kung wala tayong relationship sa mga makapangyarihan dito sa mundo. Bakit ba? But we have a personal relationship with God. Sa mga trono ng makapangyarihan dito, hindi tayo makalapit. Tama? Hindi ka makalapit. But we can approach the throne of God, God's grace, with confidence. Sinabi ba yun? With confidence. Because you have a very personal relationship with God. He called you by name. Yun yung pang-apat. And then pang-lima. He called you by name. And talaga ba, Lord? Gusto mo magkaroon ako ng relationship sa'yo? Lord, hindi ako karapat-dapat. Makasalanan ako, Lord. Anong ginawa sa'yo ng Lord? Number 5, justify. Pinawalan, you are justified. He is not disappointed with you. Yes, you are a sinner. Yes. Your life is not worthy for Him. But my dear brothers, what a grace you have received from God. He justified you. Binayaran niya ang utang mo, Sister Tina. Pinawalang sala kanya. Kailangan niyang gawin yon. Bakit? Kasi hindi ka po pwede sa langit on your own kung hindi niya babayaran ang utang mo. At lahat tayo, wala tayong may pagmamalaki na makakarating tayo ng langit dahil nabayaran natin ang utang natin. No! Binayaran ng Diyos ang utang natin. At ang pagbabayad na yun, mga kapatid, ay hindi, sige na, kakalimutan. Magkano ba utang mo? 1 billion. Sige na! Kakalimutan ko na. Hindi ganon. Anong ginawa niya? Magkano utang mo? Napakalaki. Sige, ibibigay ko ang anak ko na pambayad para sa utang mo. Hindi yung quits na tayo. Sige na, kakalimutan ko na. Hindi. Because our God is a righteous God. For the wages of sin is, ang kabayaran ng kasalanan ay, ano yung kamatayan? Sa'yo ba? Ay kahit ilang beses kang mamatay, hindi mo mababayaran ang utang mo. Tandaan mo yan. Kahit na ilang beses mong ialay ang buhay mo, hindi mo mababayaran ang kasalanan mo. Ang pangbayad sa'yo, dapat isang walang bahid ng kasalanan. Making Jesus Christ as the perfect propitiation, atonement for all your sins. Without the sacrifice of Jesus Christ, you can never, ever be forgiven. At hindi mo mababayaran ang utang mo kung wala si Jesus Christ. Yun ang ibig sabihin ng justification. Hindi, siyempre, alam mo nang binayaran ng kasalanan mo. Anong gagawin mo? Bayad ka na. Binayaran ng kasalanan mo, naintindihan mo. Ganun ba? Bayad na. Makautang nga uli. Magkasala nga ako uli ng matindi. Total naman ay may pambayad naman. No. Our 6th point is sanctification. Conform to the image of the Son of God. Conform in the image of Jesus Christ. Make
punteriya. Bakit ka niligtas ng Panginoon? May dahilan bakit binayaran ang utang mo. Ang dahilan para gawin kang kamukha ni Jesus Christ. Anong ginagawa ng marami? Dahil hindi na naiintindihan ng gospel, anong ginagawa ng marami? Oh, tinanggap ko na si Kristo, ligtas na ako. Pwede ko nang gawin lahat ng gusto kong gawin. Kasi bayad na ang kasalanan ko noon, bayad na yung ginagawa kong kasalanan ngayon, at bayad na yung gagawin kong kasalanan sa mga darating. I'm free as a bird. No, 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 no. Kaya meron tayong sanctification or conforming to the image of the Son of God, of our Lord Jesus Christ. Sino ba si Jesus Christ? Holy and righteous. Tinanggal ka na sa pagkaalipin sa kasalanan at dinala ka ngayon sa pagkaalipin sa katuwiran at kabanalan. Yun ka na ngayon. Okay? Kapatid, yun ang identity mo ngayon. At yun ang kailangan natin makita sa isa't isa, mga kapatid. When we look at our brethren, tinignan natin ang ating mga sarili. Tinignan mo salamin ang sarili mo sa salamin. Kapatid, dapat ang image na nakikita mo dyan is the image of Jesus Christ. Hindi tayo nagpapa-holy dito, nagpapabanal-banal kunwari. Hindi po, kilala na natin ang ating mga sarili. But we can see ourselves as being an aspirant. Yung always aspiring to be conformed in the image of Jesus Christ. Hindi yung nagbabaliwala ka sa buhay mo. Wala kang pakialam kung anong tingin sa iyo ng tao, kung anong tingin sa iyo ng madlang people. Wala kang pakialam sa mga reputasyon na masisira. Wala kang pakialam sa reputasyon ng Panginoon. Sa paglakad mo sa mundo, sino ba sila? Gagawin ko kung anong gusto kong gawin. No. May iniingatan kang reputasyon. Hindi lang sa'yo, kundi reputasyon ng Panginoong kinukonfess mo. Reputasyon ng banal na Espiritu ang sinasabi mo na nasa iyo. Reputasyon ng mga kingdom citizens. Reputasyon ng kabuuan ng Kristyanismo kinapapaloban mo. Kailangan pag tinignan ka ng madlang people, hindi na sasabihin, oh, ganyan ba ang Kristiyano? Kung ganyan lang ang Kristiyano, huwag na. Hindi na ako magbo-born again, hindi na ako magkikristyano. Kung ganyan lang palang Kristiyano wala naman palang pinagkaiba. You must be conformed to the image of the Son of God, image of our Lord and Savior Jesus Christ. And then, mga kapatid, pag naintindihan natin ang iyon, mga kapatid, unti-unti ang ating Diyos, nagbibigay siya ng mga dahilan, ng mga benefits, kung saan hindi naman tayo mangangawit sa pagsunod natin sa Kanya. Kasi habang sumusunod tayo sa Kanya, hindi niya hahayaan na ang pagsunod natin ay parang mga suntok sa hangin na parang wala tayong nararamdamang mga rewards at mga benefits at mga glories na binibigay niya sa atin. Unti-unti, mga kapatid, habang tayo'y namumuhay bilang mga mananampalataya, may mga nararanasan tayong kaluwalhatian. Glories, benefits, graces, blessings. Pero huwag niyo laging iisipin na ang blessing ay pera, walang problema, health na maganda, hindi po ganoon ang pinakarurok ng blessing. Tandaan natin, mga kapatid, hindi yung pera sa bulsa
yung lakas ng katawan, yung kasikatan, yung ganda ng trabaho, yung maayos na pamumuhay, yung magandang mga relationship, hindi yun yung ultimate blessing. Kasi kung ganun yung ultimate blessings, pag binasa natin ang Biblia, kung ang pinaka-ultimate blessings pala ay pera, aba lahat ng propeta walang pera. Aba lahat ng mga disipulo ng Panginoon, mga walang pera. Meron ba sila mga pera? Anong inuulam nila? Isda, tilapia. Pag binasa niyo ang Biblia, kapag ang nasa isip niyo ang blessing ay pera, or safety, ibig sabihin, safe ka sa lahat ng pagkakataon. Kapatid, hindi consistent sa Biblia yun. Kasi ang mga apostol, pinapatay sila, hinahati. At napatay sila. At wala silang pera, hindi sila sikat, hindi sila pamoso. Ganon yung mga nauna sa atin. Kaya huwag nyo isipin na ang ultimate blessing ay pera, kasikatan, kapangyarihan, pamoso. Huwag nyo isipin mga kapatid na ang punterian nyo sa Panginoon ay paghahanap ng pera o paghahanap ng kapangyarihan o kasikatan. Kapatid, nagkakamali kayo ng punterian pagka gano'n ang iniisip niya rin sa Panginoon. And what is this glory? Ano yung kaluwalhati na pinaparanas sa atin? Apart from, bukod sa mga pera, kasikatan, kapangyarihan, ano yung mga kaluwalhatian na ito na kailangan nararanasan natin para sa kumpiyansa? Let us read Colossians chapter 1, verses 15 to 23. Okay. Actually, this is part 2. Part 2 of our message about the glories of an elect in Christ. The glories of an elect in Christ. Colossians chapter 1, verses 15 to 23 says, He is, continuation to nung nauna, kasi natapos tayo sa verse 40. Basahin natin yung 15 to 23. He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For by Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities. All things were created by Him and for Him. He is before all things, and in Him all things hold together. And He is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything He might have the supremacy. For God was pleased to have all His fullness dwell in Him, and through Him to reconcile to Himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through His blood shed on the cross. Once you were alienated from God, and were enemies in your minds because of your evil behavior. But now, He has reconciled you by Christ's physical body through death to present you holy in His sight, without blemish and free from accusation. If you continue in your faith, established and firm, not moved from the hope held out in the gospel. This is the gospel that you heard, and that has been proclaimed to every creature under heaven, and of which I, Paul, have become a servant.
Okay, my dear brothers, ano yung glories dyan? Bilang isang hinirang o isang elect ng Diyos. Ano yung mga kaluwalhatiang meron tayo, ayon dyan sa nabasa natin, para sa ating kaligayahan, sa ating kumpiyansang humarap sa ating Panginoon, sa ating Diyos. Okay, exposition. Our glories of God, our glories as an elect of God in Christ. Part 2. Okay, number 1. Ano yung kaluwalhatian mo na meron ka kay Kristo bilang isang hinirang? Number 1. Possessing the revealed full knowledge of God in Christ for your confidence and your joy. Okay, mga kapatid, pakinggan natin mabuti. Bilang isang hinirang ng Diyos, totoo na hindi mo maiintindihan lahat patungkol sa Diyos. Totoo yan. Walang sino mang tao na may kakayanan o kapasidad sa kanyang, listen very carefully, walang sino mang tao na mayroong kakayanan o kapasidad ng isip na maintindihan ang kabuuan ng pagka-Diyos ng Diyos. Walang sino mang tao. Okay? At kahit pagsamasamahin ang ating mga utak, lahat tayo magtutulong-tulong mag-isip, sino ba ang Diyos? Maintindihan natin yung kabuuan ng kanyang pagka-Diyos, wala tayong kakayanan. Magsama-sama man tayo. Lahat ng nabuhay sa mundo ito. No. We cannot fathom the entirety of who God is. We just can't. Yun ay kanyang glory. Yun ay kanyang kaluwalhatian. Hindi niya inireveal lahat. But, listen very carefully, there are things about God that is revealed. Okay? May mga bagay patungkol sa Diyos na niloob niyang ipaunawa sa atin. Hindi man natin maunawaan lahat, pero may mga bagay na niloob niyang ipaunawa sa atin. At kapatid, tandaan mo, it is your glory, a glory imparted to you from God to understand, to grasp the revealed, the fullness of the revealed wisdom and knowledge about God. At pinili ng Diyos, listen very carefully, pinili ng Diyos na ipakilala niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng buhay ni Jesucristo. Hindi mo kailanman maiintindihan ang Diyos maliban makilala mo at maintindihan mo si Jesucristo. Walang sino mang makapagyayabang na lalapit sa Diyos na naintindihan na kita, na walang malinaw, malalim na pakikipagrelasyon sa Panginoong Jesucristo. Because God is revealed only, though partially, mga kapatid, sa ating isipan, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. That's why Jesus Christ said in John chapter 14 verse 6, I am the way, I am the truth, I am the light. No one comes to the Father but by me. Walang makakakilala sa Ama, walang makapupunta sa Ama, walang makakaunawa sa Ama, maliban sa pamamagitan ko. Sabi ng Panginoon sa Kristo. Okay? That's why our doctrine, our theology, mga kapatid, is hindi natin maintindihan ng Diyos, malibang maunawaan natin, makilala at
magkaroon ng relationship sa ating Panginoong Jesucristo. Okay? So, yan ang unang glory natin, mga kapatid, bilang mga hinirang ng Diyos. We possess the revealed full knowledge of God in Christ for our confidence and our joy. Walang ibang makumpiyansa at walang ibang maligayang tao sa mundo maliban sa mga taong nakakakilala, nakakaunawa, at may relasyon sa Panginoong Jesucristo. Walang iba. May kumpiyansa ka ba at may kaligayahan ka ba sa buhay mo ngayon, kapatid? O palagi kang nakamungo? Sapagkat walang ibang may kaligayahan. And I'm telling you the truth. Walang ibang may tunay na kaligayahan sa mundong ibabaw maliban sa mga taong nakakakilala at may malalim na relationship sa Panginoong Jesucristo. Hindi nyo kayang dayain ang kaligayahan, kapatid. Although you are pursuing that, we are all pursuing that joy. Ibig sabihin, habol tayo ng habol sa kaligayahan ngayon. Iniisip natin ang maraming bagay na magbibigay sa atin ng kaligayahan. We pursue joy. Pinupuntahan natin, ito, pagka nagkaroon ako ng ganito, liligaya na ako. Pag nagkaroon ako ng gwapong boyfriend, liligaya na ako. Pag nagkaroon ako ng magandang girlfriend, liligaya na ako. Pag nagkaroon ako ng mga wonderful kids, liligaya na ako. Pag nagkaroon ako ng mahusay, successful na business, liligaya na ako. So we pursue many things. We pursue things in this planet Earth because we think that if we achieve our pursuit, na ang akala natin, yung mga pinupurso natin na yun ay magbibigay ng kaligayahan, mga kapatid, pag nandun na tayo sa kalagayan na yun, makapangyarihan na ako senador na ako presidente na ako marami na akong pera. Bakit lalo akong sumuswapang? Bakit hindi ako magkasya sa aking asawa? Bakit gusto ko pa ng mas malaking kapangyarihan? Because your pursuit in life, mga kapatid, na akala mong magpapaligaya sa iyo, ay hindi nakadesign na magbigay sa iyo ng tunay na kaligayahan. Tandaan mo yan, kapatid. Hindi yan magbibigay sa iyo ng tunay na kaligayahan. Ang tunay na maligaya sa mundong ito, mga kapatid, are the people who understand who Jesus is at kung sino sila sa Panginoong Jesucristo. Yung tunay na merong relationship sa Panginoong Jesucristo. Sila ang tunay na maligaya. Okay? Natapos na ang kanilang paghahanap. Natapos na ang kanilang pursuit. Dahil natagpuan na nila ang tunay na nagbibigay ng kaligayahan sa kanila. Listen very carefully. Yun yung sinasabi ng isang parabola, ng isang magsasaka. Habang naglalakad siya, may nakita siyang isang bukid. At ang bukid na yun, may nakita siyang kayamanan. Nung makita niya yung kayamanan sa bukid na yun, pinagbilinan niya ang lahat ng kanyang ari-arian, mabili lang niya yung bukid na yun. Ang ibig sabihin, mga kapatid, yung magsasaka na yun, naghahanap siya ng kaligayahan niya. Marami na siyang ari-arian, marami na siyang pera, marami na siyang material things in this world. Pero meron pa siyang hinahanap. Pero nung natagpuan na niya, yung hinahanap niya, ni-let go na niya lahat ng inaakala niya magpapaligaya siya. At binili niya yung bukid niya. Ibig sabihin, nakilala niya ang Panginoon Jesucristo.
Okay? One of your glories, mga kapatid, is you possess. Ano yung possess sa Tagalog? Nagtataglay ka. Ano yung tinataglay mo? Tinataglay mo ang buo na pinayagan na katotohanan ng Diyos na maintindihan mo sa pamamagitan ni Jesucristo. Okay? At kailangan taglayin mo yun para magkaroon ka ng labis na kumpiyansa at kaligayahan sa mundong ito para mapagtagumpayan mo anuman yung mga binabalandra at ipinapamalit ng kaaway ng Diyos para sa iyong tunay na kaligayahan. Okay? Kilala mo kung sino si Jesus Christ. Sino si Jesus Christ, mga kapatid? Kasi ang sabi dito, kung elect ka, kung ikaw ay hinirang ng Diyos, you will possess the entirety of the revealed. Hindi lahat yung revealed. Pag sinabing revealed, yung pinayagan ng Diyos na mailathala at malaman. Kung elect ka, kung ikaw ay hinirang ng Diyos, maiintindihan mo lahat yon sapagkat iaalaw ng Diyos na maintindihan mo kung sino talaga si Jesus Christ. Sino si Jesus Christ, mga kapatid? Dalawang bagay ang lagi nating masasabi sapagkat yun lang palagi ang pangangailangan ng isip natin. Sino si Jesus Christ? My Lord and my Savior. Ang Panginoon ko at ang Diyos ko at ang tagapagligtas ko. Yun ang naiisip natin patungkol kay Jesus Christ. Pero mga kapatid, hindi papayagan ng Diyos na ang iyong pananampalataya ay mauubusan ng kinang o mauubusan ng lagablab. Kasi kung hindi mo nakikilala mabuti kung sino si Jesus Christ at anong kaya niyang gawin para sa iyo, kapatid, mangangawit ka sa buhay mo. Kahit kilala mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Halos lahat ng tao in the Christian community, kahit nasa Katoliko ka, kahit nasa hindi sa iglesia, sa ibang relihiyon, pag sinabing Christianity, ang tawag muna kay Jesus Christ ay Panginoon at tagapagligtas. Pero anong nangyayari sa buhay mo? Hindi sapat na maintindihan mo si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. Sino ba talaga siya? Si Jesus Christ. And that is one of your glories, kapatid. This is one of your glories. Makilala mo siya sa kabuuan ng nireveal ng Panginoon patungkol sa Kanya. Namely, number one, is who is Jesus Christ? Naisulat ba? Miguel? Ayan. Ayan yung mga nakalagay sa verse 15 to 20. Number one is, who is Jesus Christ? He is the image of the invisible God. Okay. Ano ibig sabihin ng image of the invisible God? Sino ang Diyos? Sabi ng Biblia sa Juan. God is Spirit. So that we must worship Him in Spirit and in truth. Okay. Ibig sabihin, hindi siya nakikita. Spirit siya. God is Spirit. Ang ibig sabihin, hindi siya lubusang maunawaan. Kulang na kulang ang imahinasyon natin para makahon natin, sino bang Diyos? Sino ba talaga siya? Kulang na kulang to para maikahon natin ang Diyos. And then,
dumating si Jesus Christ. Sino si Jesus Christ? He is now the image of the invisible God. Siya ang imahe ng hindi natin nakikita na Diyos. Okay. We have a triune God, the Trinity, Theology 101. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Okay? Nakita mo na ba ang Ama? Hindi pa. Nakita mo na ba ang Banal na Espiritu? Nakita na ba ng mundo, ng sanlibutan, ang anak ng Diyos? Ng sanlibutan. Nakita na. Nabuhay siya eh. Okay? Ibig sabihin, pag tinignan mo si Jesus, nakita mo na ang invisible God. Because Jesus Christ is the image, sabi diyan, of the invisible God. Listen very carefully, lalo na young people, lalo na yung mga nag-a-aspire na magturo, magpastor. Pakinggan niyo mabuti mga anak. Okay, bibigyan ko kayo ng example. Pagdating natin sa langit, ilang Diyos ang makikita natin doon? Pagdating natin sa langit, ilang Diyos ang makikita natin? Sino? Si Jesus Christ. Hindi guguluhin ng Diyos ang ating imagination. Listen very carefully. Pagdating natin ng langit, ang makikita nating image of the invisible God is Jesus. Okay? Jesus. Jesus, siya ang makikita nating imahen ng hindi nakikitang Diyos. Ngayon, mga kapatid, ngayon, ang tanong, gagawin ba ng Ama to? Listen very carefully, kasi may pangako na babalik ang Panginoong Jesucristo. Meron bang second coming? Okay? Sino daw ang babalik? Okay. Paano yung Diyos Ama? Pwede bang mangyari ganito, mga kapatid? Kasi may Diyos Ama eh. Pwede bang mangyari? May bumalik. Tapos yung bumalik, ang sabi niya, bumalik na ako. Sino po kayo? Ako ang Diyos Ama. Hindi niya pinapakilala ang sarili niya na si Jesus siya. Ako ang Diyos Ama. Ay, sabi po ng banal na kasulatan namin, ang babalik po si Jesus eh. Ang Diyos din naman ako. Ako yung Diyos Ama. Never mind Jesus. Pareho naman kami. Ako yung Diyos Ama. Tatanggapin niyo ba yun? Ayan tatanggapin niyo. Diyos Ama siya eh. Tatanggapin niyo siya? Diyan tayo magkakaroon ng problema kung hindi tayo umiintindi ng theology. Kung wala tayong glory ng revealed will of God. Biglang may dumating at sinabi niya, hayaan niyo na, si Jesus at ako naman ay isa. Ako ang Diyos Ama. Tatanggapin niyo ako. Ako ang Diyos Ama. Tatanggapin niyo? Bakit hindi niyo siya tatanggapin? Because hindi consistent yun sa ating pananampalataya. Sa revealed will of God. Bakit? Sino daw ang babalik? Ang Ama ba o ang anak? Of course. Kung gusto mong makita ang Diyos, walang ibang muka na lalabas maliban. Kanino? Kay Jesus Christ.
Kailangan nagkakaintindihan tayo doon sapagkat may mangyayaring makaganapan sa darating na panahon. Okay? Merong darating, ako si Kristo. One of your glories, mga kapatid, kung elect ka ng Diyos, kung ikaw ay hinirang ng Diyos, kilala mo sino si Yesu Kristo. At hindi ka maililigaw. Sapagkat marami magsasabi na ako si Kristo. Nandun si Kristo. Nandun siya. Nandito siya. Is it consistent with the knowledge that is revealed to you by God? Kaya hindi tayo pwede magtamad-tamaran sa theology. Okay? Attend kayo ng Wednesday, Thursday. Attend po kayo ng Thursday. Nag-aaral tayo ng theology. Yun ang una. Yun si Jesus Christ. He is the image of the invisible God. Walang ibang babalik, kundi ang anak. Pagdating mo ng langit, walang ibang sasalubong sa'yo in a form na nakikita mo maliban kay Jesus Christ. Okay? Wala kang darat nandoon na, dalawa to. Sino ang sasambahin ko sa dalawa na to? Dalawang trono. Sino sa kanila? Yung isang mas malaki, malamang ito na ang Diyos Ama. Yung isang medyo mas bata pa, malamang ito na si Jesus Christ. Hindi guguluhin ng Diyos ang isipan mo, kapatid. Bakit? Ang sabi kasi ng banal na kasulatan, Jesus is the image of the invisible God. God the Father is invisible. Pag sinabing invisible sa Tagalog, hindi nakikita. Biglang nagpakita, nagulo ang isip mo. Hindi na siya invisible nakikita na siya. Kapatid, pag nagpakita ang Diyos sa visible state, walang ibang lalabas, kundi si Jesus Christ. Tandaan niyo yan. Tandaan niyo yan. Walang ibang lalabas, kundi si Jesus Christ. Because Jesus Christ is the image of the invisible God. The firstborn over all creation. Yan ang abang sinasabi ko, Pastor. Firstborn over all creation. Ibig sabihin si Jesus Christ. Created siya. Bakit? Kasi sabi dyan, firstborn over all creation. Okay. Being a mortal, having a mortal body. Pag sinabi mong mortal, yung nasisira, yan temporary. Jesus Christ is created. Being mortal. Kailangan talaga siyang ipanganak. And because kailangan niyang makirelate sa atin, maipakita sa atin, maipaliwanag sa atin kung sino siya, kung anong kalooban ng Diyos, kailangan talagang magkatawang tao ng Diyos, ng anak ng Diyos, ang Panginoong Jesucristo. Okay? Kaya naman, sinasabi dyan, He is the firstborn of all creation. Meaning, ang plano ng Diyos na pinag-aaralan natin palagi, sa simula pa lang, wala pang creation, nandun na ang anak. Kaya sinabi niya, before Abraham was, I am. Sabi ni Jesus Christ. Bago pa nga ipanganak si Abraham, ako na. Because the plan of God of salvation, sa pinag-aaralan natin, wala pang creation. Dahil sabi doon, pinagplanuhan ng Diyos, kinilala Kanya, even before the creation of the world. At ang mga taong ililigtas niya, wala pang creation, hawak na ng kordero ng Diyos. Sino ang kordero ng Diyos? Si Jesus Christ. So He is the firstborn over all creation. Okay? Sapagkat alam na ng Diyos ang gagawin niya bago niya lalangin ang sanlibutan. Amen? Yun ang ibig sabihin ng firstborn over all creation. Hindi ibig sabihin na
Dati namang walang anak ng Diyos eh. Nagkaroon lang ng anak ng Diyos kasi kinreate ng Ama ang anak. Hindi. Hindi yun ang ibig sabihin. Okay? Ang pinipertain nito mga kapatid, yung kanilang planong kaligtasan, included doon na isang araw ay lalabas at makikipamuhay ang anak ng Diyos sa creation. Pero hindi ibig sabihin na noon lang pinanganak, noon lang nilalang si Jesus Christ 2,000 years ago. Hindi po. Kasama na siya ng Ama. Hindi pa man nagsisimula ang sandaigdigan. Okay. All things were created by Him and for Him. Ang lahat ng bagay, mga kapatid, ay ginawa niya. Walang mga bagay na nilalang na hindi sa pamamagitan ni Jesus Christ. Kaya ang lahat ng ito ay babalik din sa Kanya. Walang makapagmamalaki sa Panginoon, sapagkat lahat ay babalik din sa Kanya. He holds and controls everything. Dito muna tayo magwawakas. He holds and controls everything. Okay. Huwag mong isipin, lalo na kung ikaw ay nasa kapangyarihan, lalo na kung ikaw ay nasa seat of authority, sino ka man, huwag mong isipin na kung anong iniisip mo, pinagpaplanuhan mo ay makapangyayari. No. 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 Nakikita natin yan ngayon, mga kapatid. Akala mo, you have everything under your control. Hindi man malalaman to. Napakatalino ko sa pagpaplano para malaman ng sambayan ng Pilipino kung ano yung mga gagawin ko. Walang makakaalam. Pakiramdam mo kasi ikaw ang Diyos, ikaw ang kumukontrol. Ikaw ang magmamaneho kung saan pupunta ang mga kapirahan at lahat ng mga bagay. I'm telling you the truth, my dear brother. Sino ka man? Religious leader ka man, political leader ka man, ikaw man yung nasa rurok ng katagumpayan ngayon. Kapatid, tandaan mo, God, our Lord Jesus Christ, holds and controls everything. What you are seeing right now, yung nakikita natin ngayon sa mundo natin, hindi lang sa Pilipinas, sa mundo. Kapatid, maging warning sa inyo. Huwag niyo isipin, wala mo nakakaalam. Nagawa mo na ang kabalastugan, wala nakakaalam. No! Ilulutang at ilulutang ka ng Diyos. Tandaan mo yan. At pag nilutang ka na ng Diyos, hindi mo malalaman kung saan ka magtatago. Bibigay niya ang hustisya. At hindi mo malalaman kung saan ka magtatago. Tandaan mo, lalo na sa atin, Truth and Life Christian Church. Kilalanin mo, sino ang Panginoon mo? Sino si Yesu Kristo? Kilalanin mo na siya ang naghahawak at kumukontrol ng lahat ng bagay. Huwag mong isipin na wala pang nakakalam hanggang ngayon. No. Be warned, my dear brethren. Be warned. Kapag ikaw ay lumalabag at gumagawa ng hindi ayon sa kalooban ng Diyos, lalabas at lalabas yun. At hindi mo maintindihan kung saan mo ikukubli ang iyong sarili kapag nilutang ka na ng Panginoon. Kagaya ng mga nakikita natin ngayon. So one of your glories, my dear brother, for your peace, for your confidence, and your joy, is that you will know and understand who Jesus is. Sino ang Panginoong Jesucristo? Para saan ang mga benefits na ginawa niya? At paano yun nagaganap at nangyayari sa iyong buhay? Kilalanin mo ang Panginoong Jesucristo. Unawain mo siya. Humingi ka ng kaawaan sa Panginoon. Pang hindi ka magkaroon ng maraming sablay sa iyong buhay bilang mananampalataya. Marami pa niyan. Kakat muna natin para sa ngayon.
ang pag-aaral natin patungkol sa unang glories of God's elect in Christ, possessing the revealed full knowledge of God in Christ for our confidence and our joy. Pasalamat po tayo sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.